atin pong hubaran, hindi lamang po yung huwad na laman ng mga impeachment complaint. Kasi po malinaw doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na pag nag-uusap po tayo ng impeachment, hindi lamang dapat scrutinize o masinsing pag-aralan yung impeachment complaint per se. Hindi lamang yung aligasyon, hindi lamang yung taong ini-impeach, kung hindi pati yung taong nag-file ng impeachment. Kaya po natin sila pinapangalanan sapagkat sawang-sawa na po ang maraming miyembro ng simbahang Katoliko sa mga ganitong banal-banalan, ganitong mga pare, ganitong mga madre na tahimik sa totoong issue ng lipunan, yung issue ng kurakot, yung issue ng korupsyon, yung issue ng drug addiction, tahimik po sila dyan. Pero pagdating doon sa panis na issue na ng tungkol sa umano'y confidential fund na misuse ni Vice President Inday Sara Duterte na matagal na hong clear ng Commission on Audit, heto po moral concern. May papakita po ako sa inyo. Moral concern daw sabi ng mga banal, yung mga banal na tao na nag-file ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano? Yung Joel Saballa, yung Joselito Sarabia, yung Edilberto Baculi, yung Rogelio del Rosario, pare po lahat yan. Pare, kalampagin natin yung mga pare. At yung mga madre, ano po ito madre at pare nagsanib at nagtatag ng isang malansang alyansa kasama si Bongbong Marcos. Si Lisa Ruedas, madre po iyan. Si Violeta Cecilio, madre po iyan. At si Geraldine Denoga, madre po iyan. Moral concern. Padre at madre, ito ba ay hindi moral concern? Pakita po niyo ito doon sa mga pare at madre, yung mga banal na bahagi ng malansang alyansa. Ito bang 17.7 trillion na pagkakautang nating mga Pilipino at ng bansang Pilipinas, hindi ho ba moral concern ito? Meron pa ho tayo ipapakitang isa. Pakinggan po niyo, dapagkat tahimik po sila ang totoong issue pa rin ho na pilit tinatakasan ni Bongbong Marcos at Marcos administration, ni Martin Romualdez, na mga kasama niyang senador at kongresista, ay yung kurakot, yung korupsyon, yung flood control, yung trilyong pisong nawala at inanod sa baha ng korupsyon. Yan po ay isang moral issue, pero tahimik po sila. Pakinggan po ninyo, hindi po akin itong video ito na pinadala lang po ng ating mga volunteer researcher. Nais kong ibahagi sa inyo bilang parte ng ating direktang ugnayan ngayong hapon, itong malansang alyansa. Pakinggan po niyo ito. Baka yung iba nakakita na, pero maganda pong ulit-ulitin. Ito po. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Ang linaw ho, hindi ba? Ito po yung moral concern din ito pero tahimik itong mga banal-banal na parit madre. Baby, bakit kailangan natin maging matalino? Kasi ang puhunan ng politiko ang katangahan natin. Pag nawala ang tanga, bankrupt ang kurap. Baby, ano ang pinakamabilis na paraan para yumaman? Mag-file ng candidacy, wala kang gagawin, mangangako ka lang, tapos papasok na ang pera. Baby, ano ang pinagkaiba ng mukha ng kurap sa gulong ng jeep? Yung gulong na pupudpud sa kakatakbo, yung mukha nila kumakapalalo habang tumatakbo sa pwesto. Di ba? Ginagawa lang satire or katatawanan, pero malalim po yung kahulugan nung videong iyon. Ito po yung moral concern. Moral concern. Bakit sila tahimik sa trilyong pisong inanod sa baha ng korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos? Bakit sila tahimik? Hindi ba moral concern? Yung illegal, unlawful, invalid, unconstitutional, criminal 2025 national budget? Hindi ba't moral concern din yan? Yan po ang dapat sagutin nung alyansa ng mga malalansa. Yung malansang alyansa, kitang-kita naman po natin kung saan patungo itong charade o moro-morong ito. Ang kanilang layunin sapagkat nga hindi nila matibag-tibag ang pagmamahal ninyo ng sambayan ng Pilipino, ng higit na maraming Pilipino, kay Vice President Inday Sara Duterte, kinakailangan nila siyang patirin bago pa man magkaroon ng eleksyon sa 2028. At kung makatawid si Vice President Inday Sara Duterte hanggang filing hanggang 2028 election, meron pa po sila isang pamatid. Ano po iyan?
mandadaya na naman ang ating COMELEC at babaguhin ang resulta ng halalan. Ginawa na po nila nung midterm na election yan, itong 2025, binasura agad, binura yung datos sa soft copy, sa online, saan ka nakakita? Dapat yan ipinipreserve yung datos ng eleksyon. Itong commission ng eleksyon natin ngayon, binura, tinapon lahat, naglilinis ng ebidensya. So moral issue po, moral concern po yan, pero tahimik. Nagiging mainit po yung usapin na yung mga Chinadores, ibig sabihin yung senador na pabor sa China. Alam po ninyo, pinaiinit lang nila yung usapin against China at yung mga opisyal ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Kitang-kita naman upang mailayo yung istorya ng flood control funds anomaly, upang mailayo yung istorya ng ghost flood control projects, upang mailayo yung istorya ng substandard flood control projects. Tanungin natin uli, si Father Joel Sabalya, si Father Joselito Sarabia, si Father Edilberto Bauculi at Father Rogelio del Rosario. Tanungin din natin si Sister Lisa Ruedas, si Sister Violeta Cecilio at si Sister Geraldine Denoga. Yung daan-daang namatay dahil inanod sa baha, dahil ghost yung flood control projects, dahil substandard yung flood control projects, daan-daan yung namatay. Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Bakit nakabusal ang inyong bibig? Yung mga hanggang ngayon, yung aking mga kababayan dyan sa Bulacan, na hanggang ngayon, marami pong lugar dyan, lubog pa rin sa tubig. Hindi na po tubig baha yun. Ang baho na po ng mga tubig doon. Dahil rin po yan sa korupsyon. Yung mga parit mothering ito, hindi ba moral concern nyo rin dapat iyan? Yung mga kababayan natin na nangutang pa, na hanggang ngayon nagbabayad pa ng motorsiklo, ng sasakyan, ng bahay, na nasira na ng mga kasangkapan dahil po sa baha, paulit-ulit, dahil ninakaw ng senador, ng kongresista, ng executive department, yung pondo na dapat sana isa flood control program, hindi ho ba moral concern din nyo dapat yan? Nasaan si Father Joel Sabalya, si Joselito Sarabia, si Edilberto Baculi at Rogelio del Rosario sa gitna na nagsusumigaw at humihiyaw na kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration? Nasaan si Sister Lisa Ruedas, Violeta Cecilio at Geraldine Denoga? Doon sa mga namatay dahil inanod ng baha. Yung mga naluging hanap buhay, nasirang kasangkapan, ari-arian, hanggang ngayon pinagbabayaran lubog sa utang. Nasaan yung mga madring ito? Hindi ba moral concern nyo rin dapat yan? Kaya ito po ay malinaw na malinaw. Masangsang umaalingasaw ang malansang alyansa nung mga taong dating nagsumusuka sa taong kanilang kinamumuhian ay ngayon sanib puwersa na. Sila po yung mga traidor, totoong traidor pagdating sa issue ng flood control investigation. Tahimik po sila, baliwala po sa kanila ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Hindi po nila nararamdaman ang mga hinagpis at pasakit na pinagdaanan at pinagdadaanan ninyo. Hindi po moral concern niyan para sa kanila. Pinaiinit po yung issue rin ng South China Sea. Ito po ay bahagi ng pagtatakip. Ulitin ko ang issue, huwag tayong lalayo, ulit-ulitin natin, babalik-balikan natin, massive corruption, looting of public funds, kagaya ng pagbebenta ng ating ginto sa bagsak na halaga, at yung drug addiction issue na katangi-tangi kay Bongbong Marcos at sa Marcos Jr. administration. Yan po ang issue. Ngayon, kinakailangan nila ng pagtakip itong impeachment ni Bongbong na i-final, unang-una nung Pusong Pinoy, budol po iyan. Yung pangalawang impeachment complaint, paliwala rin po iyan. Yung pinakamatibay nga po, yung Mike Defensor impeachment complaint, tinanggihan po ng Office of the Secretary General, garapalan yung pagtatanggapin. Pati yung Deputy SecGen garapal, hindi tinanggap yung Defensor impeachment complaint. Ngayon, ginugulo po sadya yung mga storya, yung naratibo, pinaiinit yung sa South China Sea. Meron po ngayong i-final sa Senado. Bahagi po ito ng ating malansang alyansa. Para makita nyo, pilitin nating pasimplihin yung mga usapin. Meron pong Senate Bill number 1625. Ano po yung Senate Bill 1625? Ito po yung panukalang batas, dyan po na nakabinbin sa Senado. Ang title po nito ay yung West Philippine Sea Education Act. Take note West Philippine Sea Education Act. Nais po siguro sa title lang, hindi ko nabasa yung linalaman, pero sa title, it would seem to suggest na ang layunin ng panukalang batas na ito
ay maging bahagi ng curriculum ng ating mga mag-aaral yung usapin tungkol dyan sa South China Sea. Kanya lamang ho, sa title pa lamang, mali na eh. Itong yung Senate Bill 1625, West Philippine Sea Education Act. You want to educate our young? You want to educate our students? You have to begin with the proper title dito sa panukalang batas. Sapagkat hanggang ngayon na tayo po ay nagla-live dito sa Tinig Maisog, February 10, 2026, ganap na 5:42 ng hapon, there is no body of water anywhere in the world that goes by the name of West Philippine Sea. Am I pro-China again for saying this? No. Sapagkat kung ang layunin ho ng author na ito, ang author po nito ay yung chairman ng Senate Foreign Relations Committee. Senate Foreign Relations Committee. Hindi ko alam kung final niya itong SB 1625, yung West Philippine Sea Education Act, kung sino yung personalidad na nag-file. Siya po ba ay si Erich Sylvester Tulfo, yung Amerikano? Nung final niya itong Senate Bill 1625, ang title po ay West Philippine Sea Education Act. Sino ho ba ang nag-file nito? Kailangan malinaw din ha. Yung bang Amerikanong si Erich Sylvester Tulfo o yung Pilipino daw na si Erwin Tulfo? Dalawa po kasi yan eh. Kailangan malinaw yung personalidad nung nagfa-file nung Senate Bill 1625. When you file the West Philippine Sea Education Act, you have to make a full disclosure to the Filipino people. Sino yung author nito? Yung Erich Sylvester Tulfo na Amerikano? O yung Erwin Tulfo na di umano'y Pilipino? Para ho malinaw. Dahil kung ang layunin ay maging bahagi ng curriculum ng ating mga kabataan, itong South China Sea Education Act, ayoko pong gamitin yung West Philippine Sea. Sapagkat, kagaya po ng nadiskurso na ng aking napakagaling na kaibigan, si Senador Dante Marcoleta, wala hong body of water anywhere in the world. Show me a map. Show me a map. A world map, Philippine map issued by NAMRIA, yung National Mapping and Resources Information Authority natin, na ang nakalagay na doon ay West Philippine Sea. Importante po kasi kung gusto nating maging bahagi ng curriculum ng ating mag-aaral, yung mga nais nating ipanukala, dapat sa title pa lamang tama na. Mali po agad ito eh. Until and unless, dumaan na po ito na pagkaroon ng deliberasyon, na pagkaroon ng consensus, yung tinatawag po nating IHO. IHO. Ano po yung IHO? Ibig sabihin po ng IHO, International Hydrographic Organization. IHO, International Hydrographic Organization. Ito po yung international organization na ang trabaho ay ensure that all world seas, lahat po ng karagatan sa mundo, lahat po ng ocean, lahat po ng daanan, daluyan ng tubig ay surveyed and charted, meaning plotted po ng malinaw. Subalit hanggang ngayon po, February 10, 2026, ang pangalan po ng bahaging iyan ng tubig sa ating karagatan ay South China Sea. Kaya title pa lang, mali na po ito eh. At yung isa pa sa mga grounds nitong impeachment complaints, pinagsanin ko na, Sir Jay, para at least magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan. Itong tungkol nga doon sa nabanggit po ninyong nagtuturo sa posibleng nangyari ang pamimigay ng pera sa mga DepEd officials nung panahon ni Vice President Sara Duterte, nung kalihim pa siya ng DepEd. Anong pananaw mo naman doon sa credibility ng mga testimonya ng mga nakatanggap ng cash envelopes? Alam mo, isang tatay yung gusto lang tumistigo dyan, yung former undersecretary na sinipa sa trabaho dahil siyang gumagawa ng pera eh. Oh. Pangalawa, lalabas pa yan, I do not know whether they will pursue that, no? Because meron na tayong mga documents in the past stating na ang First Lady ang siyang may pakanan itong mga envelope na ito. Gusto ba nilang umabot sa magulong usapan na pati si First Lady Marcos ay kailangan umupo at tumistigo because she will be kasumun kapag tinuloy nila yan. O, maghahalo na naman ang balat sa tinalupan. Will they allow that? No, will the administration allow that? So yan ang mga, sabi ko nga, puro suntok sa buwan, pero hindi naman hihinto talaga yung Makabayan Bloc sa kanilang layunin na kahit ma-dismiss pa yan, magsasubmit na naman sila, gagamitin yung mga taga-simbahan, mga madre, mga pare, na mga paring dating adik at adik. So pagkatapos gagamitin yung si Madriaga
na alam naman natin isa pang malabo, no? Na binabalak nilang patestiguhin kung tetestigo yan, if he will be allowed, no? I'm sure they will the legal counsel of the Vice President will is prepared, no, to address this the vilification campaign using a convicted criminal, no, or a detainee. Na alam naman natin puro drawing yung mga statement niya, Oo. no? Si Madriaga Maraming patunay dyan sa Armed Forces of the Philippines. Yes, sir. Si Madriaga, nabanggit po ninyo sa parte po sa grounds possible papasok itong si Madriaga. Dito ba sa hindi maipaliwanag daw? Ang pagkakasabi, gagamitin siya doon sa impeachment na complaint na isinabmit ng grupo nung Parin Adik. Villanueva yata pangalan noon, no? Opo. Kasi may isa ding... Kasama yata nila ko yan, nila Laila de Lima, doon sa second Opo. or first. Kabilang kasi, I'm not sure. opo, kabilang kasi sa mga grounds din, o mga inireklamo nitong mga complainants, yung tungkol sa hindi maipaliwanag na paglago ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Ano naman tingin po ninyo dito? Papatunayan nila. Papatunayan nila kung totoo ba yan. Dahil madali kasing magsabi, mag-accuse na yumaman, ginawa na ni ang pangalan ng senador na Taratitat, na hindi na senador ngayon. Yung tumakbong barangay tanod sa Caloocan, mayor pala. Ginawa na yan, gumawa na ng mga ng mga issue noon. Nabasura na yan. Dahil unang-una, saan sila kukuha ng ipipresent na naman nila, gagawa na naman sila ng Excel na accounting mula sa bangko na hindi naman totoo. Sinabi na, galing sa AMLAC, sinabi rin ng AMLAC, wala kaming ganyan. So, rehas ito, pabalik-balik. Inuulit-ulit sa publiko, in the hope na titimo sa kaisipan ng publiko at sabihin lang masama si Sara Duterte. Opo. Pero wala na eh. Kumbaga sa pelikula, naipalabas na yan, sumemplang sa takilya, patay lahat, pati kontrabida. Isa din po, Sir Jay, sa mga complaints ay nagsasabing hindi kinilala ni Vice President Sara ang authority ng House sa budget deliberations. Ito ba para po sa inyo masasabi nating dereliction of duty or karaniwang political maneuvering lang? It is not even a violation of the Constitution. So saan anong basis nila? Walang kaya nga napakatalino ng mga gumawa ng mga articles of impeachment puro sablay Opo, at ito pa, may aligasyon din na nagpahayag si Vice President Sara ng banta sa buhay ng Presidente at House Speaker. Yan, gaano ba kabigat yung aligasyon na yan para sa inyo? Dismiss na nga yung kasong yun sa sa Quezon City, fiscal office pa lang, nabasura na So paano titindig ngayon yan? Ang basis nila? Opo, at isa pa, ito, huli na lang, itong alleged role ng Vice Presidente sa extrajudicial killing sa Davao City. Ito ba, madali bang mapatunayan nila ito? Naman nila yun. Nandun din yan sa unang, yung mga binasurang articles of impeachment noong nakaraang taon, no? Na wala rin Kasi, anong kailangan patunayan nila. Wala namang pruweba, puro allegation. Tapos ang isasubmit nila yung mga clippings ng Inquirer saka na Rappler. So paano titindig yan sa korte? So ngayon, Sir Jay, eager o atat na atat silang tanggalin, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ba ang nakikita po ninyo? Dahil... Yes, go ahead. Let's stop. Mababasura yan ngayon, ulitin na naman yan sa 2027, araw-araw magpe-presscon, araw-araw magsasalita yung dalawang babalo, no? Si Llamas, saka yung yung apo yata ni apo ni Aquino, yung anak ni D, no? Yung may-ari ng gumagawa ng alcohol na pollutant dyan sa Pampanga, no? Yung pamilyang yan, kaya nasara yung kanilang paggawa ng alcohol, no? So, alam mo, yun ang problema Yung mga nag-aakusa, manalamin muna sila, wala pa silang kasalanan sa mundo, no? Pero kung si Sara Duterte na involved dyan sa flood control, project scandal, anomaly, bilyon-bilyon na maleta, ay tatayo yung kasong yan. Ang problema, hindi naman sangkot si Duterte sa mga ganyan skandalo. Farm to market, wala naman siyang farm to market. Classroom, missing classrooms. Hindi naman siyang nagpatayo ng 22 classrooms na sa loob ng 3 taon. Anong ikakaso nila? Yun nga pabalik-balik sila dyan sa because there are no issues talaga. Kaya inulit-ulit lang nila yung Mary Grace Piatos. Hindi ubra talaga yun kahit na maglupasay pa nga sila sa gitna ng Highway 54 o EDSA, walang tatayong articles of impeachment I'm sorry hindi ako siya nagmamagaling because
Hinimay na yan, no? Ilang beses, ilang daang beses hinimay by lawyers, even first-year College of Law students. The articles of impeachment as filed as it stands will not merit any tawag nito argument, no, acceptable argument na sinasabing ito ay betrayal of public trust or a violation of the Constitution, 1987 Constitution.